Ayon naman sa liderato ng Senado, hindi nila pipigilan ang pag-aresto kay De Lima pero hindi sila papayag na maihain ang arrest warrant sa gitna ng sesyon. We will oppose service of the warrant of arrest inside the session hall. Although there is the sanctity of the session hall must be respected. We will see to it that the rule of law is followed. Ang mga kapartido ni De Lima sa Liberal Party sinabing illegal ang pagsasampa ng kaso at pag-i-issue ng arrest warrant laban sa isang ordinaryong Pilipino o sa isang senador man kung walang matibay na ebidensya o testigo. Dapat din daw mag-ingat sa posibilidad na magamit ang mga kaso bilang propaganda o panlihis sa atensyon ng publiko. Anumang araw mula ngayon, inaasahan na raw ni Senador Laila De Lima na posible na siyang maaresto. Yan ay oras na maghain na ng kaso sa korte ang Department of Justice laban sa kanya. Tingin niya, mabilis na lalabas ang arrest warrant laban sa kanya kung sa isang regional trial court ihain ang kaso at hindi sa ombudsman. I've been preparing for a worst case scenario kasi ano po ito? Katuparan lang po yan ng matagal nang inuutos ng Pangulo. Di ho ba ilang beses na po niya yan na sinasabi na he wants me locked up in jail. 5 reklamo ang nakabinbin sa DOJ laban sa senadora, kabilang ang drug trafficking at graft. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kapag kasong may kinalaman sa droga, sa RTC nila ito isasampa. Pero kasabay nito, inihahanda rin ng kampo ng senadora ang mga kasong isasampa laban kay Secretary Aguirre, kabilang na ang pamimilit daw sa ilang tao para tumistigo laban sa kanya. Sa mga magiging charges ko against Secretary Aguirre na subornation of perjury, tampering with witnesses, that is definitely an illegal act na hindi ho dapat ginagawa ng isang Secretary of Justice. Anumang araw mula ngayon ay maaaring ilabas na ng Department of Justice ang resolusyon sa mga kasong isinampa laban kay Senadora Laila De Lima kaugnay sa pagkakasangkot di umano nito sa bilibid drug trade. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, iaakyat nila ang ilang kaso sa Ombudsman habang ang iba naman ay sa Regional Trial Court na siyang maglalabas ng arrest warrant laban kay De Lima. Patong-patong na drug cases ang isinampa laban kay De Lima ng Volunteers Against Crime and Corruption, NBI, mga dating opisyal ng ahensya at maging ng inmate na si JB Sebastian. Samantala, mariing pinabulaanan ni Aguirre na ibinalik niya ang pribilehiyo ng mga inmate na gumamit ng cellphone, TV, internet at iba pang gadget bilang kapalit sa pagtestigo laban kay De Lima. Inatasan na ng kalihim si Bureau of Corrections Director General Benjamin De Los Santos na imbestigahan ito. Kaya natatagalan pinag-aaralan ng mga 5-man panel. Lahat ba ng kasong ito ay dapat i-forward sa ombudsman o merong hindi dapat i-forward kasi ang RTC ang may jurisdiction. Ang ibig sabihin yan, yung mga kasong hindi naman dapat i-file sa Sandigan Bayan, hindi i-forward yan sa ombudsman. Kaya yung mga kaso, kung merong probable cause na makita, yung sa mga kasong hindi pa Sandigan Bayan, then pang RTC yan. Kaya yun ang ipa-file sa RTC. I'm not a drug trafficker. Time and again, Senator Laila De Lima stresses she's not involved in illegal drugs in any way. She's even thinking of filing a case against Justice Secretary Vitaliano Aguirre at the Ombudsman for allegedly protecting the drug lords who have testified against her at the House of Representatives. The senator says she has received verified information about the privileges extended to them when they were brought at the AFP detention cell after testifying in Congress. I have proof na nung binalik na nila doon after they testified sa House, rinestor nila yung mga privileges, including the use of cell phones and other communication gadgets. Dahil pangako daw yun ni SOJ sa kanila when they agreed to testify against me. De Lima says she received further information from her reliable source that she might be arrested anytime soon. 4 consolidated cases of drug trafficking were filed against De Lima.
Another case filed against De Lima is in connection with Kerwin Espinosa's drug operations. She says both are supposedly submitted for resolution, even if she has a pending petition with the Court of Appeals. So the case was submitted, the cases were deemed submitted for resolution without my counter affidavit dahil kine-question ko talaga yung jurisdiction. Dapat idiretso nila yan sa ombudsman. And the ombudsman will do its own preliminary investigation. She has filed for an omnibus motion to elevate the case to the Ombudsman, which has jurisdiction over the case, and to inhibit the entire DOJ from handling the case. She has yet to get a TRO from the Court of Appeals. De Lima says she was even told by her reliable source authorities are now fast-tracking the cases against her. Ang plano na daw ngayon ng DOJ, lalo na itong SOJ, is ididiretso nila sa regular courts. Why regular court? Para makakuha kaagad ng warrant of arrest. Ang mga kontrabandong nadiskubre noon sa New Bilibid Prison na ipapasok pa rin daw para sa mga high-profile inmate na inilipat sa custodial center. Ayon kay Senator Laila De Lima, mismong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II di umano ang pumayag na mabigyan ng cellphone at internet access sa mga drug convict kapalit ng pagtestigo nila laban sa senadora. Itinanggi naman ito ni Aguirre. May report si Mariz Umali. Some of those who testified against me, mga drug convicts, rinestore nila yung mga privileges, including the use of cell phones and other communication gadgets. Pangako daw yun ni SOJ sa kanila when they agreed to testify against me. Ito ang impormasyong gusto raw ibigay ni Senador Laila De Lima sa miyembro ng Commission on Appointments sa Senado na siyang dumidinig sa appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sabi ng senadora, mismo ang kalihim daw ang nag-utos na bigyan ng cellphone at access sa internet ang mga drug convict mula sa bilibid na tumestigo laban kay De Lima, kaugnay ng umano'y drug trade sa loob ng kulungan. May hawak daw siyang matibay na ebidensya. It's the worst kind of hypocrisy. If SOJ Aguirre denies this, I have no choice but to share my proof. Ang sagot ni Aguirre, That's completely false. Bucor yan. May sariling pamunuan yan. Ang ibig bang sabihin ni Senator De Lima, lahat ng nangyari dyan sa Bucor ay dapat alam ng Secretary of Justice. giit ng kalihim, hindi niya kinukonsente ang VIP treatment sa mga drug convict. Nang malaman ang akusasyon ni De Lima, inutos daw niya agad sa Bureau of Corrections na magsagawa ng investigasyon. Kasunod nito, binuweltahan niya ang senadora. Gusto lang niyang ang mga issues ay palabuin because she knows that anytime darating lalabas na. Resolution lang naman, advance naman yung arrest warrant. Sa custodial center sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City, nakapiit ngayon ng 8 high-profile inmates na tumistigo sa Kongreso laban kay De Lima. Mismong AFP ang nagsabi, may na-monitor silang pagpasok ng mga hindi otorisadong gamit tulad ng cellphones at iba pang gadget, maging TV at executive chairs. Pero wala raw control dito ang militar. Dahil kahit pasilidad nila ang ginamit na detention, ang Bureau of Corrections daw ang namamalakad nito. Sila nang bahala with regard sa pag-determine sinong ikukulong doon, and then paano ililipat doon, paano ang pagmamanage, paano ang pagpapakain, paano ang pagbabantay. Noong December 2016, lumabas sa report ng AFP na maraming bawal na gamit ay pinapasok sa loob ng kulungan para sa convicted drug lords. Ayon din dito, sinabi raw ng mga nagbabantay na SAF na pinayagan ni Justice Secretary Aguirre ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. Isinumite ang report sa Bucor. Ang di lang sigurado ng AFP ay kung ginawa ng Bucor ang kanilang rekomendasyon. Ang recommendation ng AFP ay una, baklasin lahat ng hindi otorisadong gamit o equipment na nakita. Ikalawa, ipatupad ng mahigpit kung ano ang mga polisiya hinggil sa tamang security procedure na i-observe sa loob ng facility. At ang ikatlo,
ang immediate na pagpapakabit ng CCTV. Ang PNP Special Action Force o SAF ang nagbabantay ngayon sa Custodial Center. Kanina, nagsadya roon si PNP Chief Ronald Baton de la Rosa para kumprontahin ang SAF kaugnay ng mga di umano'y nakakalusot na kontrabando. Sabi niya, wala naman daw. Kung may pasok man dyan kung ano, that has to be from the DOJ or Bucor. Plano pa rin ni De La Rosa na paimbestigahan ang mga bantay na SAF. Tumanggi naman magpa-interview si Bucor Chief Benjamin de los Santos. Matatanda sa raid noong 2014 na pinangunahan ni Nuay Justice Secretary de Lima na bisto ang magarbong pamumuhay ng mga high-profile inmates sa loob ng New Bilibid Prison. Sa mismo kubol ng mga drug lord, nadiskubre ang mga itinago nilang luxury items, kasama ang malalaking halaga ng pera, matataas na kalibre ng armas at ipinagbabawal na droga. Sa iba pang balita, sinagot ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang naging pahayag ni Senadora Laila de Lima hinggil sa pagiging sunod-sunuran umano niya kay Pangulong Rodrigo Duterte. May report ang aming kasama, si Marita Muahe, live. Salamat, Princess. Nagbigay kahapon ng ilang mga pahayag si Senadora Laila de Lima patungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa stabbing incident na naganap sa Bilibid o sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Ito ay yung naunang pahayag ni Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II na maaaring may pagkakasangkot umano itong si Senadora at maging sa Senator Trillanes tungkol dito, pero nilinaw din naman ni Secretary Aguirre na hanggang sa ngayon ay itinuturing nilang hearsay ang mga ito. So ngayon, para po linawin ang lahat, makakasama natin live si Secretary Aguirre para po maipaliwanag niya yung side niya tungkol dito. Pero bago natin siguro hingin yung pahayag niya tungkol dito sa pinakasitwasyon sa reaksyon niya kay Senator de Lima, tanungin muna natin siya dun sa pinaka-latest update na Secretary, meron daw pong criminal charges na recommendation ang National Privacy Commission patungkol sa pagfa-file laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Natanggap niyo na po ba yung report tungkol dito, Secretary? Actually, Marita, this is the first time that I heard of that supposed case to be filed against Chairman Andy Bautista. So, as of this time, since we have not read it, we really could not comment on that particular news item. Okay. So ngayon po, dun sa nabanggit ko po kanina, gusto po sana namin kunin yung reaksyon ninyo dun sa naging pahayag ni Senator de Lima na si Pangulong Duterte daw mismo at yung kanyang mga operators ang nasa likod ng pagkakasaksa kay JB para takutin daw to na mag-testify laban sa kanya. Actually, sa totoo lang, true to character ni Senator de Lima, wala siyang ginawa kundi magkaroon naman ng magbintang, mag-name calling, calling me despicable lying bastard, a chronic liar, and a Secretary of Justice without balls. So, alam po ninyo, alam na alam natin na kung sino ang mayroong motibo na patahimikin si JB Sebastian. Hindi po ba nagyayabang pa si Senator de Lima na kung bakit yung ibang mga drug lords ang pinatestigo niyo dyan, bakit hindi niyo patistiguhin si JB Sebastian na alam niya siguro na malapit to sa kanya at hindi titistigo sa kanyang laban sa kanya. Pero apparently, talagang napakalaki ng kasalanan niya si de Lima kahit mismong yung kanyang kaibigan, si JB Sebastian, ay tumistigo laban sa kanya. So, walang ginawa yan si Senator de Lima, kundi mag-name calling. Wala namang pinipresenta kahit katiting na ebidensya dun sa binibintang niya. Anong ebidensya ang pinapakita mo, Senator de Lima, tungkol sa pagkakasangkot namin ni Presidente Duterte na kung gusto namin patahimikin si JB Sebastian, ikaw ang mayroong motibo na patahimikin si JB Sebastian sapagkat alam mong maraming nalalaman si JB Sebastian. Pero Secretary, sabi po niya, hindi niyo daw po inaako yung responsibilidad nung stabbing incident na ito na kinasangkutan nga ni JB when it happened during your watch. Ba't ko aakuin yun eh? Alam naman natin na ang Bucor po ay hindi
isang attached agency lamang namin at ang aking authority lang dyan ay supervision. Wala po akong control dyan, and it is under the leadership of administration of the Director General. Kaya po kahit command responsibility, ay hindi ko maaaring gawin yan. Ang dapat akuin niya, kung ibabalik natin sa kanya yan, ay mismo siya ang pumupunta mo sa Bucor na noong 6 na taon ng kanyang panunungkulan ay nag-proliferate ang illegal drug trades, mga binabayaran ng mga special privileges katulad ng pag-transfer o paglabas, pagbisita, lahat yan may bayad. Tapos nagkakaroon pa dyan ng mga concert. So, paano mo may explain yan, Senator De Lima, na noong kapanahunan mo yung nangyayari yan? So, kanina po, Secretary, bago tayo mag-live, nabanggit po ninyo sa amin yung update latest update kay Matubato? Yes, hindi ba itong si Matubato ay inakusan niya nung isa sa kanyang mga biktima ng frustrated murder sa Digos, Davao. Ngayon, napag-alaman namin na meron ng findings o tapos ng resolution dyan sa kasong yan against Matubato, and we were told that there was a finding of probable cause already, and the resolution was already released, and the case could be filed against Matubato anytime in the Regional Trial Court of Davao. Okay, so yan po mga kaibigan yung mga pahayag ni Justice Secretary Aguirre patungkol nga dun sa mga umano'y salita ni Senator Leila De Lima patungkol pa din dun sa Bilibid incident, stabbing incident. At yung pinaka-latest update nga po yung maaring may mag-file na ng kaso kay Matubato dun po sa mga nangyaring pagtatangka na naganap po sa Davao.